Lord. A blessed morning. Good morning Philippines. Good morning Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, good morning world sa itong mga OFW Connect. Alamayang gabi diya sa parts sa America and Europe. And good morning sa Southeast Asia. Sa itong mga friends nag-follow sa atong page, Facebook page, mayong buntagan yung tanan. Oktubre 24, 2020. Buntag sa Katugnaw. Malamig ang simoy ng hangin. Alam, may buntag. Mon kayo, may buntag Davao de Oro, may buntag Mindanao. Now that I found you, there's nothing I would fear. I live my life for the glory of your name. I've got the peace of mind and the strength to Medyo nalita gamay no kay natay kasi kaso ang mga technical problem. But anyway, good morning. Good morning sa itong mga kaigsunan. In Psalms 144 verse 13 to 15, nagaingon, our barns will be filled with every kind of provision. Our sheep will increase by thousands and 10,000s in our fields. Our oxen will draw heavy loads. There will be no breaching of walls, no going into captivity, no cry of distress in our streets. Blessed is the people of whom this is true. Blessed is the people whose God is the Lord. In you, Lord, I shall nothing. Good morning and have a blessed Saturday ahead. From Pastora Gina Sibio. May buntag usab kang Anthony Barrios, may buntag sa iyahang tibok pamilya, sa iyang mamagpapa, mga silingan diha sa Purok 2. Good morning diha sa may Purok 2. At magandang umaga, Charity Rosal sa Maynila. Good morning po, Pastor, and to all Piskian. Good morning usab sa mga ULMians. Sa itong mga kasimbahanan sa ULM. Tayong morning, ganatong tanan. Sa among mentor diya sa Butuan City, Pastor Fernando, Pastor Ginilitan. Of course, sa entire ULM Great Commission Butuan City ug sa mga leaders. Blessed morning. And of course, Pastor Jonathan Ingalia, Pastor American Ingalia sa Wellspring ULM Butuan City. Mayong morning kaninyong tanan. Ala diya sa may Cagayan usab, Pastor Migs Akain Lapera sa Eugene ULM Cagayan de Oro City. May buntag usab diya sa Panabo ULM Cares sa mga wild sons gyapon wala mag-wild. Good morning po, matod pa ni Pastora Gracia. Yang morning iyahang tibok pamilya, iya Papa Arnold Tabati Roy kang pare. Og mama niya Emilia sa Torina si Roy kang mare. Kang ani Tashiro Mercy sa Torinas Liano. Mercy Mi Johnlyn sa Torinas, Lucilyn Repolyo, Jacquel Nakela. Yumiko Tashiro, May Tashiro, Christine sa Torinas. Chris Marie Lupiga ug Metal F sa Bati ug Mar sa Bati ug Michelle Gori sa Bati. A blessed morning, of course, kang Pastor Don Fernando, kang Primo Gias. Alam, may buntag kaninyong tanan. Natuyod-tuyod na itong mga tuhod at itong mga bukton. Ala, bangon, exercise ka Diyos, padi katulugon. Hipusa na ang banig, Lukutan ang banig,
Mato pa nila hipusan ng muskitero. Ala lingkod, timplag kape, gatas, Milo, uban pa. Para di katog. And good morning usab kang Mian T. Iglesias. Morning Mian. Morning usab kang Jenny diya sa may Manalo, kang Ninyo o kang Nice o kang Jana. Morning usab kang Karen Rosales Drilon, course kang LJ, yang gipuko si Alia Eroy og Akis. Namuko po si Jenny kang Joe Gabato sa Bayan Barayoga, Maribel Saito, Jel G. Engine Skies Lorenzo. Morning kaninyong tanan. And of course, good morning to all OLMB mon kay F1 Consolidator STEM Exemplars Adods Katambayaners mayong biontag. Alama ayong biontag kaninyong tanan. Ato pa sa merkano ba mayong biontag. And of course, good morning kan Jason Lulo o Lisa Lulo diya sa Davao. Ala, kumusta mo diya sa Davao City? Of course, may buntag sa kumpare. Kumpare Johnny o Maritata, Pastor Campos sa Dorobohop, Davao City. Morning po kang Pastor Paping, Pastor Maming, Pastor Boy, Pastor Charita Incarnado. Diya sa may William Faith Davao. God is always good. Let us taste and see His goodness. Good morning po sa akong mga higala. Pastora Jackie Palingkod, Giselle Nabs Buhul, Ten Fuentes, Ginelin Lumana Florentino, Jerisa Flores o Ilin Edroso Itang. Gikan ka Pastora Gracia sa Diyos. Hello, good morning po ka Angel May Macaviga Mantelia o ki Ruby Velasquez Juanelio. Gipukaw mo ni Karen Rosales Trilon. Good morning po daw kang GR So, Donald Tambian Apelyido, Michael G. sa Torinas Eroy, si Kamea sa Torinas Eroy, Akis o Carmel Eroy, si Lucia. Di ka Pastora Gracia. Morning po kang Vinci Fuentes. Morning kang Mary Cristia Bautista Aprilia, gikan kang Karen. Morning kang Akis. Good morning Pastora og sa among Pastora Gracia sa Dios og kang Pastor Dun Fernando. Good morning, Tay. Nagwat si Aya. Si Karen nangutana. Alam morning, sa mo mga leaders din sa mong kayo, OLM Bethlehem mon kayo. Sa mo mga secretive. Ha? Sa mo mga naisikreto ba? Ipahinam ninyo ha, bantay mo. And of course, I would like to thank you sa mga leaders nga padayon nagsuporta og nahigugma kanamo isip inyong pastor. Ila ni Sister Analisa Lidis Marnado, Gladys Aiko Lasaka Valiente, Inday Mayet Imyat Guding Nastor, Tini Lidis Marnado, Sander Malasarti, Jaisan Balon sa Sera, Jumer Agulan Sera, Ana Marie Gumbason, Edwin Gumbason, Ninyo Sam, Junais Bayo Sambayon, og Banisa Diwata, Joseph J.P. Bilura, Ron Aiko, Mimi Aiko, Ronnie Arnado, Nelia Maria, Juanito Junior Galas, Rochelle Arañas Galas, Biaya Bindicel Salbarte, Adori Barrios, Ines Gini, Brian Altar, Ruel Multiplier Arnado, Don Jin Soy Bagyo Suiso, Frelin Corisis Caban og LJ Martinez Dahan, Ralph Aiko Lasaka, og si Ruby Camino. Oy, kininduha ba secretary? Ang big day daw next year. Ala. Jason Lolo, Annalisa Lolo. Morning Joyce May Crisostomo Lasaka og Lloyd Christian Lasaka. Ikaw lang, ikaw. Namuko po si El Chidrilon, yang gipuko si Rafi Brands, Rafi, naghatod ba kag kape gahapon? Jai Kapa Kininsor, John Ray De Los Santos og John J. Nabalio.
Ito pa ni Pastor Gracia, kuyawan ko sa tilaok. Kada buntag atugtugaok ta din hey, no? Duha man klases tugtugaok sa Biblia, tugtugaok pagpahinumdum. Ikaduha pod, mata na kay buntag na. Morning pod kang Joel Blas. Morning kang Enjoy agad. Joe Marinok. Makalipay jud kaayo ni si May Anba. Straight na jud mumatag sayo aron maminaw sa pulong sa Ginoo. Hagikan ni Pastor Gracia. Kisa nang ngamian pastora. Mga pahandining kalibutan. Ikaw lang Si Akis. ang tanan ka na ko. Walay lain. And of course, happy birthday sa tanan nag-birthday karon. Gikan sa pumoko sa Kamuntagon, ihatod na mo kaninyo ang among manyanita. Belated happy birthday kang Jibilin Ratilla. Nga nagsaulog sa ngika 16 kaghapon. Ala Jibilin ha. Belated happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati sa'yo. Nawa'y tuwing birthday mo, ikaw ay maligaya, katulad ngayon. Alas na nag-birthday, karong buntaga, happy birthday gikan sa pamuko sa Kamuntagon. Alam ko sa tanan nagsaulog sila ang wedding anniversary. Happy birthday to you. Happy wedding anniversary and God will continue to bless you. Dili sa pamuko sa Kamuntagon makaigsunan adlaw-adlaw ang atong anibersaryo sa gugma. Ang atong Pasko adlaw-adlaw. Ang atong gugma adlaw-adlaw. Darating nga ba ang panahon Samtang madungog pa ninyo kanunay ang tuktugaok sa mga manok, na padayon tang mo great kaninyo. maialis mo bang pangangamba sa puso ko'y Alaguniti ang kamot sa imuhang partner karon ina sabay ingani. kung makita ko ang iyong luha. Ikaw ba ay nangangamba? Ng tiwala ko sa iyo ay nasaling sinta. Di ko ibig na ika'y masaktan, lalong di ko ibig sabihin ikaw Okay, so sa tanan nagsaulog silang anniversary, ilang gugma, silang kaminyoon. sa Continue to hold on kalakip. and let the Lord Jesus Christ be the center of your relationship. That's the secret. Na mga lagad mo sa Ginoo, muna pinakanindot pod. Sa pinag-isa Basta ng mga lalaki, it's time to say to your wife, I love you and I want to go with you sa imong journey. We will journey together sa atong pagpangalagad sa Ginoo. atin ay naghihintay. Asahan mong Diyos natin ang bigis kailan. And of course, advance Merry Christmas kanatong tanan. Wala tigom-tigom na tag mga sensiyo karon para sa panaygon. Amot ko nabi manaygon siguro. Maglisog panaygon kay maka-face mask man, maka-face shield. Pwede daw di ay magmanaygon sa online. Kunya, ihulog lang yung sa Gcash. Alas na lang, Piskia, nanaygon ko karon ha, nanaygon ko.
Pag kanino tunaw-naon, no? Di na to unaw-naon makaigsunan nga atong yatubang karon. Importante kanon na iisa nato atong makamot sa kadaugan ng Dios kauban nato taliwala sa atong yatubang karon. Just wear a big smile. And don't tell God about your problem, but tell your problem that you have a big, big and great God. Ay mo kabalaka makaigsunan. Saligtas Ginoo. Our God is a powerful God. Kaya po, ala advance Merry Christmas and blessed New Year 2021. Talaga pamuong takanunay din eh. Okay, once again, good morning kang Pastora Erlito Marilyn Agustin dia sa Bawani. Pastora, may budag sa imong tibok pamilya. Of course, sa Church des Assemblies of God, Bawani, may budag kaninyong tanan. Sister Chris Marie Lupiga diha sa Kidapawan. Advance Merry Christmas, Sister Chris. Sister Bing Paderal Alcantara. Magandang umaga dyan sa Batangas kay kapatid na Nanet Padernal Gutierrez. Wala na mukaw si Judy Andrilon yang gipukos, Ludemir Drilon, Marisa Baisak, Maria Estela Escobal Mabalatan sa Bohol, Geraldine de la Cruz, Idar, Leo Sablam, Marjorie Intong Pearl Sarino, Jackie Jaime, Elm Rakab, Papart Umbanez, Eileen Deligero, og Galo Canizares, Claire Bandidoong. Alam morning daw siya. Good morning po, Pastor Leia, Pastor Gilbert, sa ULMB Monte Vista. Morning. Ato ang sugdan na atong buntag kanunay makaigsuunan sa ginatawag og kalipay. Among Diyos, labing gamhanan. Pwede ka mo mutindog diha karon samtang kapamati mo tugtog unya sayaw diha sa Ginoo. Celebrate the day with song Bantugan and praise the name of Jesus. Dili matugan ang imong kabuutan. Busa pasidong Sabay sa pagingon, Lord, thank you sa blessing karong adlaw. ang imong pagkabalaan. Ay mudag po kahanan siya na kininsor kinishana. Dili gini mo biya. Pagay o pag-awi Ay mudag Pastor Efraim, Pastor Gina og sa tanang piskian. sa Gikan kahanan siya na kininsor. Jay Kapa kininsor. sa Morning. pag-awi karon ang At pa wow, very good kayo si Jay Kapa kininsor. Mata jod sa iyo para maminaw sa pulong ni Lord. tagna sa kaluwasan. Ay mo daw William Caris family. O tanawa, family gyud. Dili kami mapulan, ikaw ra gayon ang among alagaran. Ang problema magrosay, labi lang natin mga young people sulod sa church. Gibuhat Maski pamatian to mga negatibo gikas gawas. Normally man na. kaluwasan Normally na kung unsay isud sa imong utok, sa langit. puro negative from negative people, imposible mag-positive na. Dili man na mathematics. Pag-awi karon ang So kung mamati katong nakagawas, normally katong nanggawas, negatibong istorya sa church. karon ang tagna sa pag
Pero mahibala ng tinuod yun na higugmas Ginoo, na higugmas simbahan. O katong namiya simbahan, yung nagbilig maot ng istorya. O sa lang akong istorya dinis pamuko sa kabuntagon, pamatod ninyo nga tama mo sa inyong gihimo. Nga may pakita ninyo nga tama mo nga ang Ginoo mo panalangin ninyo bisag rebildi mo. Pamatud na ako nga si Hanan na kininsor. Panalanginan nas Ginoo nga taliwala bisan pa kaniadto pa nagpabilin gyud sa ULM Karis. O katong namalik, panalanginan to katong mamalik. Aron siya madala sa langit ng himaya. Morning pod kang LG Drilon, nindot kayo ang title sa wali karon about sa youth. Mo pamati mo nini, importante kayo ni karon. Dili lang yang people mamati, pati mga tiguang kaya atong responsibilidad gayod kini. Ug ang mayang people bantay ta, ampay tas kaaway. Awa na ko'y labot, tigulang naman ko. Ampay mus kaaway. Good morning, usab kang Paul Michael Rubio. Anak, may buntag diha sa may Santo Tomas de Baloga. Uban kang sa iyang wife. Kang Sarah May. O sa Sera o Rubio family, may buntag diha kaninyo. Yang gipuko sa Jayalyn Lori Vicente Buyet Urcabo Astelero Nimpa Astelero Ubanan Jeannie Joyce Samiliano Rubio. Ato pa ni Jacob Akininsor, gracias sa Diyos unya paman mi ni Ate Hana Jane Akininsor kay natulog si Ate. Merry Christmas and Happy New Year in advance, Pastor and Pastora. It's nice to be back. 2 days ko na absent sa live. Nag-trouble amo net dere. Nag-trouble diay sila diya sa ilahang sa Kidapawan. Bilang net. Morning kang Rapi Branch. Morning dog. Hadan ba nimong kape kaghapon nimong pastor? Sa pagdaon ay karon ang Gisunagi ka ba? Suna ha? pay kita. LG Drilon, wala man good koy load sayang. Gikan kang Jay Kapa Kininsor. Panay mga hatag inis LG ani. Taga-Angus Jay Kapa ni. Eret Villaporte Superalis, good morning, watching from Saudi. May gabi dia, Sister Eret. Amen wa praise God, Hana G na Kininsor. Go Hana G na Kininsor. We love you. I-bless good ka ni Lord. Tingani mo makigsunan, labi na ka ng mamuyog simbahan, bantay mo kanunay. Kung gusto mo puyo, ibutang sa iyong utok, kung ang inyong tuyo diya, mupuyo lang bang ka, mukaon lang ka diha, mulingkod lang ka. If ang imong tuyo diya mag-serve sa Ginoo through sa imong pag-serve sa imong pastor, i-bless ka. Pero kung dili gani, ang imong tuyo diya para lang yun maluwas ka, kagutom, para lang na kay mapuyan, padi ka maulanan, adi, kadugayang gid mo bagolbol ka diha, muhawa gyud ka. Yang maot pag ipagkawa kay manaot pa mo. Ang hiniusa nga pagda. Kunya makipagkumbuya mo sa negatibo katong nang hawa pod. Malabo man na. I tell you, di gyud ka panalanginan sa Ginoo. Okay, mato pa mo jud ampay sayawa ang mga youth. Tulo ka buok magkamatay diri. Na youth sa mua. Condolence. Good morning, Pastor Efraim, Pastor Gina, ug sa tanang viewers sa PSK family. Ani Tashero, good morning kang brother mo tuyo, sister Ani. Paki-regards ko ha. Oh, mato pa ni Rapi Branch. Yes. God bless you dong. Rapi Branch, God bless you. Muna yung mga young people yang karaan pod nga yung ato na Manila ning balik yun. Muna nindot. Muhawa ka, dili tungod kay mudaot ka. Mulakaw ka, kay nanimpalad, pero mo balik yapon. Morning daw kang Pastor Don o Pastora Gracia sa Diyos, Anita Shero. Ayong buntag, rap, gikan ka LG Drilon, Rapi Branch, same to you, brad. Lami, ligo, dapat dagat karon sayo sa buntag. Ayaw sa ligo, mati sa pamukos kabuntagon, ha? Say, basi mong sibat ka rap. Ay, pwede po, dalaman ni mong cellphone.
Okay, so tiwaso na tuon niya ang pagbasa sa inyong mga shout out and greetings. I believe patindaghana ni karon no, pusot-pusot. Okay, mo sa kita sa pagpamati sa pulong. So importante ni karon. That's why young people, lingkod mo ang inyong cellphone dapat naka-plastar, isaksak sa speaker para kusugayo. Para ninyo karon, alang sa mga adult ginikanan, just sit down. Of course, apel mo ani, importante ni natay dako kayong kakuhan labi na sa atong mga kabataan karon. Okay, so let us pray that God will give us understanding and revelation today. Nining atong pagkaisgutan karon. Ginong Dios, nagaduol kami kanimo, nagapasalamat kami sa imong pagkamaayo sa among kinabuhi. Salamat Ginoo sa imong gugma. Uban ni kami karong taknaa sa among panagisgot. Ining among pinasay nga topic for the young people nga naa sa imong gingharian Ginoo. I believe, Father, this is really your design. Tungod kay ang mga tigulang moabot mangin panahon maluya. Tungod sa katigulangon ug adunay musulbo nga mga batanon. O nagampo kami Ginoo, give us wisdom how to disciple. And Lord, I pray for these young people today also that they will able to know kinsa sila, nganong natawo sila, nganong niya sila sa kalibutan karon, unsay ilahang function as a young people. Lord, i-bless kin nga mensahe, panalangin ang tanan nga mga pamati, bisan pa sa tanan nga mga followers nini nga mao nga ministry, PSK, pamukos kabuntagon. I-bless ang among nasod, i-bless ang among mga OFW, nga bisan taliwala silang kabisi apan mugahin og panahon sa pagpamati nining imong ministry. Bless us. I-bless ang imong alagad usab this morning. In Jesus' name. Amen. Okay. The young people in the kingdom of God. Ang mga batanon diha sa gingharian sa Ginoo. But before that, I tell you, there are only two kingdoms. Yes, we have kingdoms, no? Mga kingdom, mga nasod, nga naihari. But there are only two kingdoms in this world. The first is God's kingdom. Katugingon ni Jesus Christ, your kingdom come. And that is the kingdom of God. And the second one is the kingdom of darkness. So there is a fight between God's kingdom and kingdom of darkness. Of course, ang ilang fight diha, kinsa gyud ang mas influencer. But I believe the kingdom of God is more powerful. But I tell you, dili mo sugot ang kingdom of darkness nga magpalupig siya, mangita sa pamaagi, nga nasa ibuhaton nga makadaot sa God's kingdom. Okay. Another thing nga dapat masabtan nimo karong buntaga, ang gingharian sa Ginoo adunay hari. Of course, Jesus Christ, God Himself, is the King of God's kingdom. O adunay kingdom citizen. Kinsa man ang kingdom citizen, katong mga tao nga nangalagad sa Ginoo, ning dawat kang Jesus, nagkinabuhi, subay sa kabubuton sa Ginoo, itawag sila kingdom citizen or God's kingdom citizen. Ikaw karon. Then diya sa kingdom sa Ginoo, di man po pwede pod walay law. Nagoy God's law in the kingdom. Kay ang law sa kingdom of God, mo ni ang mag-secure, mo ni siya ang magkural. Kay aron kining mga kingdom citizen, magiyahan kanunay nga mamahimo silang mga matinud-anon, mga musubay o mutuman gayon sa mando sa hari. Di ba? Okay. Actually, naapay kitawag og God's kingdom monetary. Pero di nato isigutan na karumuntaga kay lahi ang kung tumbok karon. Another is the kingdom of darkness, of course, na ruler. Si Satanas ang ruler diha. Napoy kingdom of darkness citizens. Sila ang gitawag na kung mga
kato mga nailad nga mga tao pod nga wala magsubay sa gingharian sa Ginoo, of course wala may ikatulo. Duha lang man yun. Pag dili ka anak sa Ginoo, anak yugas iyawa. Di ba? Ayaw pag-ingon nga or di man na pwede. Okay, another thing, kini nga kingdom of darkness, ang mga tao diha wala na sila gisanto nga balaod. Mga itawag na lawless. Wrong-minded, gitawag pa na ako ni wrong-minded o wrong mindset o wrong understanding about democracy. They are always asking for kanang gitawag freedom. They are always asking for democracy. That's why as I keep on reading the Bible, hindi ang democratic form of government, dili din ni maayo. Tanaw sa Pilipinas, di ba demokrasya man ta? Tanaw ni mga tao din ni bisag unsa lang. What if kung nalang gud ay untay, kanang gitawag ba intentional gyud ba? Okay. Anyway, so duha ka kingdom ha? God's kingdom and the kingdom of darkness. So before ko mupadayon sa unahan, mangutana ko ninyo, asa man ka nabilong? No? I am asking you this morning a serious question. Asa ka nabilong? Bilong ka ba sa God's kingdom? Or bilong ka sa kingdom of darkness? Ayaw pag-joke sa pagtubag nini. Because unsay gisultin nimo sa imong baba, matuman baya na. Because ang imong gi-declare, matuman na sa imong kinabuhi. So if you say that you belong to God's kingdom, listen to this. And if you tell me also that you are just joking, that you belong to the kingdom of darkness, be careful. Okay. Daniel chapter 1, verse 1 up to verse 19. Ato ni siya karong i-wrap up kini nga bersikulo, i-summarize nato. Kay nalang ko importante ba nga explain this morning para sa atong mga young people. Sa ako nagingon, kini nga mensahe karon buntaga, gipangayo gyud ako sa Ginoo ko, Lord, please tagai kog mensahe. Alang gyud sa mga young people karon. Especially sa Generation Z. Kining Generation Z, meaning to say, muna ning henerasyon nga katapusan karon. Z, meaning lahi nag-utok ang mga young people ron. Mga pagang simbahan, naapaka sa Generation A, alayo kaayo, igsuon. Mo gani kita nga mga pastor, dapat ang atong utok pod updated ta kanunay. Kabalutas unsa nahitabo. Kay kining mga young mo gani nga mga ginikanan, no? Usahay, mangungutan ng ginikanan, nak, yan ang mga joke ko sa TV o sa Facebook, mato pa, nak, mahala ba po anang inyuhang subject ng Facebook karon? Oy, nga tag 10,000 man lang usa ka book, anak. Giilad bang mama? Kaya wala gay kalibutan kay siya, Generation A, kanyang anak, Generation Z. Kaya nga naman, ang lahi ang utok ron sa mga bata. Okay, so, Daniel chapter 1. Mato pa sa verse 1. During the third year of King Jehoiakim's reign in Judah, King Nebuchadnezzar of Babylon came to Jerusalem and visits it. So makita ni niya ang kingdom ha? Ang nasod, batok nasod. Babylon against Jerusalem or Israel. So ining panahon nagisulong sa Babylonia ang Israel. Particular gyud ang Jerusalem. In verse 2, the Lord gave him victory over King Jehoiakim of Judah and permitted him to take some of the secret objects from the temple of God. So Nebuchadnezzar took them back to the land of Babylonia and placed them in the treasure house of his God. Okay. So gitugutan sa Ginoo, napildi ang Jerusalem. Napildi si King Jehoiakim of Judah. So gikaptive sila. Nagdaog si Nebuchadnezzar. Gidala ang tanan nga mga sagrado nga mga butang ngadto gayud sa Babylonia. Okay, so nining panahon na napildi, no, napildi ang maayo. Of course, katong maayo, mga badlungon man po to, na may parang magpapadlong. Okay. Verse 3. Mato pa sa 3. Then the king ordered Aspenas, mato pa sa hari, iyang giingnan si Aspenas, ang iyang chief of staff,
nga to bring the palace some of the young men of Judah's royal family. Mato pa sa hari, okay, as Pinas, pinlima na itong Jerusalem, kining Judah, pagdala og mga batanong lalaki, gikan sa harianon nga pamilya, og sa mga dungganong pamilya, noble families, who had been brought to Babylon as captives. Himo na to sila itong mga captive, mga binilanggo. Okay. Pero dili lang ingon nga basta-basta. Kaya sa verse 4, matod pa, tanawan niyo, na requirements Mangdakop sila, manghimo sila gislave, may requirements. Di ba sa tuwa, himo na itong sulugoon, kato medyo pangiton. Di ba? Pag medyo gwapo, himo na ito ng akin, nindot ni. Kaya mato pa nila karon, artistaho ni. O, di ba? Pero lahi sila ha. Kuyaw kayo si Nebuchadnezzar, kay ginas as Pinas, pagpili dito gikan sa royal family and noble family. Select only strong. Pag luya-luya ka, reject. Select only strong. Healthy. Medyo masakit to ni, adi po din Kasi maghatag-hatag na itong problema ni, wala na ba tayo paracetamol dito. And good-looking young men, tanaw ra guna ninyo. Magpili ka. Kusgan, mayog lawas, o gwapo nga mga lalaki. He said, make sure they are all well-versed in every branch of learning. Bright pag yun. Gifted with knowledge and good judgment, and are suited to serve in the royal palace. Train these young men in the language and literature of Babylon. Okay, muna verse 4 ha. Verse 5. The king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchen. So, ang ilahang provision, kada adlaw pakaunon sila sa pagkaon sa hari. Kuyaw gagay ito. Ug ilimnon sa hari. They were to be trained for 3 years. And then they would enter the royal service. Naay ipabuhat kanila ni Nebuchadnezzar. Verse 6. Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah were 4 of the young men chosen, all from the tribe of Judah. Natarawa ha? 7. I hope matimanan ko niyo karong muntaga ba? So kamo mayang people, lingkod mo, pamati mo, no? Kusga inyong speaker. Kung inyong makuha ng minsaya, daog na mo. Nindot ang dagan sinong kinabuhi. Pag di mo makakuha, balikan nyo nagpamati. Sa ginikanan, ayaw mo luto sa lingkod sa diha, kay kinahanglan imo gining makuha para makasabot ka, nganong ang simbahan, grabe ka istrikto. Mga ipigong lagot ka na mong simbahan na mo, among pastor-pastora, isugayo, magpabasag Biblia, pugsong yun mi. Kung makasabot lang ka, makaana ka, salamat sa Ginoo. Ang among pastor, grabe day, bantog ragyo di ay. Kinahanglan mag-journal, kinahanglan yun magsangyo, kinahanglan magkinabuhing matarong. Kung imo ning masabtan karon, imong i-appreciate si pastor, nganong grabe sa ka-stricto. Okay. So the chief of staff renamed them with these Babylonian names. Katong upat nga mga batanon, gipang ilisan ilang ngalan. Tanawan nyo ha. Si Daniel, ugani uban Alexander ang ngalan, gitawag og Alexandra. Bantayanan ninyo, di ba? For example, ang pangalan Jigo, gipangalag Jiga. Gipang-ilisan. Okay. So si Daniel was called Belteshazzar. Hananiah was called Shadrach. Misael was called Meshach. Azariah was called Abednego. Gipang-ilisan lang pangalan. Okay, pero walay problema na. Ngalan raman na. Okay. Verse 8. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Si Daniel, determinado. Na di siya gusto mukaon ug muinom sa ilimnon ug pagkaon sa hari. Mga matod panigingan niyang chief of staff for permission not to eat this unacceptable food. Ning barog siya, dili man tuhugaw kay pagkaon gusto sa hari. Pero dili siya mukaon kay ngano man wala niya maandi. Dili na maong pagkaon nga gitudlo kaniya sa iyang ginikanan. Dili na mo nga pagkaon nga gitudlo ni pastor kaniya. Okay, so tiwaso na ito nagbasa niya. Take note, the kingdom of darkness wanted to paralyze good-looking guys. Balik ko na ako ha. Ang gingarian sa kaaway o gingarian sa demonyo,
nagtinguha nga iyang iparalyze ang tanan nga mga gwapong lalaki or gwapang babae. The fight started already from the beginning. Gikan pala ang daan sa Genesis, just imagine that. Gipatay ni Cain si Abel. Gikan pa sa heaven, aduna ni kudita. Nakig-away si Lucifer against God. Kung imong tanawon, ever since sa pagsugod pa lang, aduna na'y kaaway gayod. Sa dihang gibasa nako ni, God is given, grabe ang revelation ni Lord. Ang pagtuon nato nga oportunidad to ni Daniel. Apan delikado na ito. Ever since Satan wants killing, gusto siyang i-distort ang kinabuhi sa tao. That is why God provided a law. And this is the purpose of preservation, the next generation of young leaders for God's kingdom leadership. Mingka pasabot ana. Si Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, muni mga batanon makaigsunan nga na form pagayo while they're still in Jerusalem. Kumbaga kung imong tanawon, mura ni sila ang mga batanon ba nga nakadawat gyud sa mensahe about God's law. Sila ba ang ning dawat sa mensahe about unsaon nga mobarug ka ingon nga ikaw tao sa Dios? Yes, oportunidad na, bantay mo ani ba? Okay, muhatag lang kong gamay nga kumbaga review sumala sa kong istorya kagahapon sa buntag. Ang 10 Commandments gihatag sa Ginoo sa mga Israelita through kang Moses didto sa Mount Sinai. Gituyo to sa Ginoo tungod kay ang gusto gayud sa Dios nga kini mga tawhana makural, makabantay sa mga sayop nga ilang nahimo. Wala to gihatag sa Ginoo para dugangan ang ilahang kabugaton. Apan ang tuyo sa Dios nganong gihatag kadtong sugo para ma-safety sila, dili sila makasupak unon say buot ipasabot. God issued His own standard for His people. Sad to say, gaygulo ang tao. Gaygulo. Walay ning barog. Except Joshua and Caleb. Of course si Moses, pero na-appeal siya, nadamay si Moses, patay siya. Igo lamang sa nakalantaw, nag-stay lang sa Kadesh Barnea. Nakita lang niya ang promised land, piwagi sa makatiwas. That's why, sa second law, dilibot pasabot nga, bago na po nga balaod, the same balaod, the same commandments, pero gibalik ni Moses sa pagtudlo sa mga young generation. Okay. The term mistakenly derived from the Hebrew word misne. Sa Deuteronomy 17:18, pag sinabing law, gituyo na. Okay, namatay na ang karaan ha, mga tigulang nga mga Israelita. Di man ninyo ni. Nangamatay na tanan dito sa wilderness. Wala gyud sila katiwas. That's why si Moses naghimo na pod, nagpahinumdom na pod kanila. Ato pa, when he sits on the throne as a king, he must copy for himself this body of instruction on a scroll in the presence of Levitical priest. Si Moses nagsulti niini. Ngadto sa mga tao, sa mga young generation, mga anak, hinumdumin ninyo, pag-abot sa inyong panahon, ayon nyo kalimti in town, kining balasahon, panudluan alang kaninyo. Gisulti ni Moses sa mga young generation, katong gipanganak na dias wilderness, while ang ilang ginikanan, matay na, nangamatay na. That's the reason why, gikinhanglan. Mo gani nga sa panahon nga si Joshua na nag-take over sa ministry, this is part of review ha, giingnan siya sa Ginoo, kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw ug gabi. Giingnan ni Lord mismo si Joshua. Do not let this book of the law, mga dili pwede nga atong tanggalo ni sa atong pagpangalagad sa Ginoo karon. Mo'y bantayanan pagayo. Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night. Meditation meaning, nga imong isulod sa imong unahon og kasing-kasing.
You need to, imong puy-an kini, magkinabuhi ka subay gayod sa nasulat ini. Kaya nga naman, kung gusto kag kauswagan, matupan ni Lord, kung gusto kang magmuswagon dong, Josue, ingani, ayaw gyud ibulag kining balasahon sa kinabuhi. Kanang balaod ba? The same nga balaod nga gihatag niya kang Moses. Nga gibalik ni Moses sa Deuteronomy. Itawag na ako na sa iyahang gipahinumdum pagbalik. Sa nawala na si Moses, God Himself instructed Joshua nga dili gyud mo bulag kining balaod. Mo gani, adunay daghang simbahan mo aguroy. Kaya pagtuon nila, grabe man ka-stricto ng simbahan na, grabe naman po na, sigpit gani, sigpit. Dilibot pa sabot nga borden, kabugaton. Pero gituyo ni, para gyud ang tao makural. Ang grasya, balik ko na ko ha, ang grasya, dili nga kaning gihimo nimo karon nagpakasala kag gigrasyahan gyapon kas Ginoo. Ang grasya katong kaniadto nga nagpakasala kita, si Jesus namatay alang nato. God is open the way for us to be saved. Nga unta dili tama luwas because of our sins from our parents. Gikan pa sa katigulangan kang adanog iba, mo to inherited sin. Gigrasyahan ta kay unta nga atong direksyon impierno. Pero kay gidawat nato si Jesus, niya ng panahon na gigrasyahan ka. Meaning, gireceive nimo ang kaluwasan niya ng panahon na. Kung namatay ka ng takna pagdawat nimo, malangit ka. Pero kay buhi pa man ka, nagkinahanglan ka o kung saman, balaod sa Ginoo. You need teaching, instruction. Okay, tanawan nyo ha. Nganong akong gisgutan na, gikunik na ko, nining panahon sa mga young people karong atong topic. Balik ko na nato ang verse 4 ta. Daniel 1:4. Importante ni. Matod pa ni Nebuchadnezzar. Select only strong, healthy and good-looking young men. And he said, make sure that they are all well-versed in every branch of learning. Select yang good-looking man. Tuod man kung nimong basahon ning mao nga bersikulo, magamit sila pero dili sa ilang kaugalingong gingharian. Oportunidad kunuhay pero dili oportunidad kay ngano man nagamit sila sa Babylonia dili sa Jerusalem. Nakuha niyo na. Ang but pasabot sa tong panahon karon ba? Bantay kita niini. Kay ang target sa kaaway karon ang mga potential and very talented, very skilled young people, mga gwapo, mga gwapa. Usay gipanggamit sa kalibutan nga dili iyas Ginoo. Muni target sa kaaway. Kaya iyang mas dali mas dali ang influence labi nag-brighton ka ngayang people. Nya gwapo. Lakaw pa lang dani mo tili na ng mga babae. Ay, di ba na lang mga babae? Pero kung skilled ka, influencer ka, gwapo pag yun, nagpagamit sa Ginoo, mas daghan kaayo mga tao, maluwas. Pero kung nakas kalibutan, daghan po may imperno. Tanawan daw ninyo, be. Okay, tanawan ninyo. Bisan sa Facebook. Pag naay mag-post diya, mapakitag na, di ba, daghan kayo. Just observe, pati daghan ni like, ana. Pero pag naay mag-post o bersikulo, agod, mato pa nila, muganing uban nito mag-post, Kristiyano ka, pag mag-like ka nito. O tanawa, gituhin lang para, wag yun, magbutang pag Biblia diya sa, di yun na i-like. Pero gwapa, pakitang pusod, mga gwapong mga lalaki, anak ko, matingala ka diya, magpusot-pusot, para tindagahan i-like diya. Si Daniel, usa ka tipo sa mga young people nga, grabe ang iyahang heart kay Lord. Di ba matod pa niya? Ning barug siya. Usay gibarugan niya. Kung unsay ilang naandan while they were still in Jerusalem, ang tudlo sa ilang ginikanan, silang katigulangan, dili ug dili kayang kalimtan ni Daniel, Shadrach, Meshach ug Abednego. Mura gipangita karon sa Generation Z unta. That's why we pastors, parents, ayaw mo kasuko if ever ang inyong anak ginatudluan ni pastor.
Ay mo kasuko if ever si pastor mumakmak na simbahan. Sa lagot kaya si pastor sinang pangasaba diha. Dili man na mga saba nga way hinungdan. Dili na muwali nga way hinungdan. Ang tumugtuyo ni pastor isalba pinagisgracias Ginoo pinistabang sa Ginoo isalba kining atong mga batanon labi na kining atong kabatanunan karon. Ilaron ka na. Kuyaw kay atik ang kalibutan karon. That's why ang target gayod ni Satan, the kingdom of darkness, kining mga strong, skilled, talented nga magamit sa iyang gingharian to fight against the kingdom of God. Dapat tinabalitaan karon okay na ro sa ila ang mga bading. Tanawan nyo na. Nya daghay gwapo karon mga puti, agoy Ginoo ko kusog man kay mo kimbot. Makana ka ba? Hallelujah. Kumusta naman ang kalibutan nato karon? Kunya na po yung mga ginikanan, malipay po sila. Ang hilangan may pagipang sanina, anong sanina sa babae. Naunsyala naman yung atong kalibutan karon. Igsoon. Unta mo kanabang makasabot kita. Tanaw sa gihimo ni Daniel, verse 5 daw, palihog daw ta. Grabe ang iyahang kanang gitawag iyang pagbarog. So the king assigned them a daily ration of food and wine from his own kitchen. They were be trained for 3 years and then they would enter the royal service. Nindot ang offer pero delikado. Bantay ka igsoon sa oportunidad pero conformity di ay. That's why we are always warned and taught not to conform any longer to the pattern of this world. But be transformed by renewing of your mind. Sumala sa Roma, chapter 1, chapter 12, verse 2. Verse 6, tanawa, verse 6, tapaliw ta. Daniel chapter 1, 6. Untay nga niya mga batanon nato karon. Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah were 4 of the young men chosen all from the tribe of Judah. 7. The chief staff renamed them with these Babylonian names. Daniel, okay, ilisan verse 8. But Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Bantayanan ninyo kinigitag oportunidad. Please, try to, kumbaga, understand, kanang gitawag more deeper, understanding what is really the meaning of opportunity. Opportunity, be careful, labi nagkristuanon ka. Kay si Daniel, kung imong tanawon da, mo anak siguro ka, kung ikaw lang siguro to nga, ay kanindot na anino, pagtuon ako binilanggo ko dili di ay, mamahimo day ko din mo serve sa king. Yes. Kaya dili man ani mo gingharian. The kingdom nga naa ka diha nga mo serve ka diha, diha is oportunidad na, but you are still a slave. That's not your kingdom. You are not belong to that kingdom. Yes, musikat ka. Mamahimo kang inila. Pero dili na nimo kingdom, hoy. Dili na nimo gingharian. You are not. Dili ka dapat diha. Anak ka sa Diyos. Usay, mo gani bantayanan nato ni karon. Dapat kini mga young people in the kingdom of God, young people in the church. Usay, sikat na kayo ta, pagtuon na okay na kayo ta. Look at Daniel. Balik ko na to ta, verse 8. But Daniel was determined not to defile himself. Grabe ang term diha. Determinado siya nga dili niya hugawan niyang kaugalingon. Kung imong sabto na pagayo, si Daniel, bisad tun kabalo siya nga limpyo ang pagipakaon gipainom, pero according to their teaching, according to the law, nga iyahang nakuha, gikan pagyo siyang katigulangan, nga kanang mga pagkauna, kana nga maong nga ilim nun, hugaw. Makahugaw. Umato pa niya, Daniel was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. Insulto na, kumbaga, di ba? Oportunidad na. Siguro kung naaka, nandun na, sikat na, ni.
kinakayuta. Palakas ta din kay. At least kuyaw kayuta. Pius Daniel lahi. Nangita taginganang yang people karon sa atong simbahan. Kana dili kayang birahon sa kalibutan. Kanang inon ba, uy, guwapa man ka, mag-apel ka og ano, binibining panabo. Sang guwapa ko, guwapa ni, lawas ni mo, 24, 30. Masama na siya, kining mutiang poste, tupong man kayo. Giulog-ulogan lang ka. Si Daniel, wala gyud magpaulog-ulog. Oportunidad. Bantay ha. Opportunity, but according to him, it's kinagitawag og pag-conform nimo sa pattern, sa system sa Babylonia. Nagbarog siya, isip usa ka batan-on gyud nga anak sa Dios, Israeli o Israelita. So imagine asa sila gikan nga pamilya, Judah. Pamilya na ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, unsa man siya? Mo gid gitawag siya the lion in the tribe of Judah. Noble, royal family. Anak sa Dios, royal priesthood. Kanang gingon sa 1 Peter chapter 2 verse 9. You are the chosen generation, a royal priesthood. Ikaw, bibatan-on nga nagsimba sa church karon, nangalagad sa Ginoo, nagtuman sa pulong sa Ginoo, ang tawag sa imuha, bilong sa balaanong nasod. Bilong ka sa gitawag noble. Bilong ka sa gitawag mga piniling tao sa Dios. Kung ayaw tugot, nga hayluon ka lang sa kalibutan, nga gamiton ka sa kingdom of darkness against the kingdom of God. Yes, kung imong tanaon, oportunidad to makaigsunan. Oportunidad to. Pius Daniel, wala niya uyuni. Wala niya dauta. Bisa gamiton pa ko ninyo, pwede nga pabuhaton sa inyong gustong buhaton. I will stay here, kay slave man ko, pero si Lord ang mahimaya sa akong life. Panitan man ko ninyo, apan dili nyo makuha kong kalag. Ilisan man niyo akong pangalan, apan dili nyo mausab ang akong pagbati that I love the Lord. Di ba sila makaiskapo? Slave man sila. Pero ang kanindot kayo makaigsunan, nahimong panalangin sila diha sa Babylonia. Amot pasabot ba? Pastor, mo biya ba ko sa akong trabaho ko? Kaya puro man ni unbeliever akong kauban. Wala ko magdasig mo biya ka. But stay there and be a blessing to your co-workmates. Stand. Ayaw pag-conform. Ayaw pagpadala sa ilaha. Mubarog ka. Isip, ingon. Nga anak sa Dios. Tanawa, balik ko na to, verse 8. Daniel, mato pa diha, was determined not to defile himself by eating the food and wine given to them by the king. He asked the chief of staff for permission not to eat these unacceptable foods. Verse 9. Now God has given the chief of staff both respect and affection for Daniel. Pag mubarog ka, naibuhato ang Ginoo. Pag positive ka, nga mubarog sa imong pagiging anak sa Dios, adunay pinasahi nga favor nga ihatag ni Lord. Unsay favor nga ihatag ni Lord ka Daniel? Ang chief of staff na convince. Sige. Born again magiday ka no. Di magi ka da mahaylo, di magi ka magubo-gubo gani. Di ka pwede taga lipstick lalaki bangga. Mubarog mangiga. Sige. Gitagaan sa favor. Verse 10. Sige ngon sa verse 10, no? But he responded, I am afraid of my Lord King who has ordered that you eat this food and wine. If you become pale and then compared to other youth your age, I am afraid the king will have me beheaded. Hadlok siya. Pero mato pa sa verse 11. Kung ikaw pa to, mahala kasi kung ikaw pa sa Daniel, bita no, basig maangin ka na mo. Pero grabe si Daniel. But Daniel spoke with the attendant who had been appointed by the chief of staff to look after Daniel and Hananiah. Matod pa. Verse 12. Matod pa ni Daniel. Oh.
please test us 14 days. Testing lang mi, napulo ka adlaw. Testing lang mi. Tagay lang mi sa among gustong pagkaon, vegetable and water. Tagay lang mi. So after 13 days, pag medyo mangluspad mi, dili may mong lawas, awa na. Sabay namin ninyo. Kumagay nga na ba? Grabe faith si Daniel. These 10 days, dili na mo makita nga na buhaton ng Ginoo sa mong kinabuhi. Barog lang. Verse 13. And at the end of the 10 days, see how we look compared. Grabe ang iyang faith po, mga kapatid. Pato pa ni, we look compared to other young men who are eating the king's food, then make your decision in light what you see. Verse 14, parahin tata. Pag mubarog lang yung ka, namang yung kay, mayroon kang talagang magandang kalalagyan. The attendant agreed to Daniel's suggestion and tested them 14 days. The result, sa gingon, 15, verse 15. Dito tata. At the end of the 10 days, Daniel and his 3 friends look healthier. Tanawan ninyo. Mga iya mo pag-ingon nga kamo nangalagad, Ginoo makaigsunan magtikaraot, matod pa magpuraot. Don't tell that. Sama lang gingnan nimo Ginoo, Lord wa kay gahom. Lord di ka maayo. Ayaw pag-ingon makaigsunan nagtuman kas Ginoo karon muna nang lisod ka. Ang taong matinumanon ipanalanginan sa Ginoo. Barugan lang nimo ni siya. Siguro di pa man siguro nimo makita karon ang imong kaugmaon nga nindot. But keep on following the law of the Lord. Dili pa man nimo makita ang imong pag-uswag siguro pero ang Dios nagsaad siya. Mato pa ni Lord kang Joshua. Meditate the word of God day and night. Pamalandungi ang pulong sa Ginoo gabi ug adlaw. Aron ka magmauswagon, maunay gisulti sa Ginoo. Ayaw pamati sa mga tao negatibo nga matod pa nila. Maninod ka mga lagas Ginoo, wala gimita mo diya. Anong mamati man ka sila nga wala man nangalagad Ginoo. Pamatii ang imong mga kaubanan nga nangalagad nga positive kay Lord. Pamatii si pastor nimo nga nagdasig kanunay nimo. Si Daniel makaigsunan, grabe ang iyahang nadawat nga mensahe. Si Shadrach, Meshach, and Abednego, grabe ang tudlo gikan sa ginikanan nga iyan nang nadala bisan tod nahimo silang binilanggo sa Babylonia. Apan wala gyud mawala ang balaod ni Lord. Mo na pinakaimportante sa atong panahon karon. Nagayang people in town gipanganlag Kristohanon apan wa gyoy law of the Lord sa ilahang kinabuhi. Dali ra kay mapukling, dali ra kay makonvince sa kalibutan. Wa na lago nga, ay nag-ingon man to sila dito nga okay na daw magbayot ron. Naunsa pod. Okay na daw karon. No. Wala mausab ang Biblia. Ang kalibutan na mo gani naik away sa duha ka gingharian. The kingdom of God and the kingdom of darkness. And the kingdom of darkness wanted to paralyze, ito po, and destroy the young men, the young women. Muna'y pinaka-target. Ano man, muna silang next leaders. Kaya ginaingon ako ba, the franchise holder of the future. Kami mga tigulang, mga matay nami, puhon. After 20 years, gikan karon, I do not know kung buhi pa ko. Kung dili na ko mampingan kini ako mga anak ug sunod mayang people, if ever di pa mo balik si Lord, kumusta ang mga simbahan? Siguro gay nanay mangwali diha nga nagsaya pero lalaki. Kay okay na. That's why we need to atog yung ampingan. Di ta magpailad sa kalibutan. Bugani ang kingdom of darkness sa mga citizens diya deceive. Nabilanggo ang utok, wala makasabot gayon. Unsay kabubuton sa Ginoo. Muna hinungdan nganong si Lord nagbutang siya law. Katong 10 commandments kay ngano man kabalo si Lord nga kini mga tawhana gay ulo ang ilahang impluwensya gikan pagos Ehipto ug dili sila matinumanon sa Ginoo. Wala ang Dios magbutang og law o ang balaod wala ni gihatag kang Moses para mamahimong kabugaton, burden. Maglisod na noon sila. Kay mato pasuban, usagani kasugo, di gani dili manggani matuman kana pa bang napulo 15-20. Gibutang ra na diha para kural nimo at least makabalo ka.
Dili na burden. The same sa itong pagpangalagad karon. God save us. Pero dili mo't pasabot nga dalang kutob. Ginapurma kita sa Ginoo. Mo nga ang law of the Lord nagapadayon. Ang balaod sa Ginoo nagpadayon. Katong ginahigong gunako, ayaw na subay sa balaod sa karsada. Pagpadagang ka bisag asa ka mo subay. Di ba kay pila lang kadupa, banggang kas bachelor, patay ka. Bisa nga naputol na imong liog, mutingog pa ka, ay pagtuon ako, walay balaod. Usay walay balaod. Mugani gibutang naglinya. Nay traffic o diha, matupan ni Bishop Uriel, pustira na, nga nay color-color diha, ayaw na tahura. Pag sigas pula, sutoy ka, banggaan ka do. Kay nay law of the traffic, nay balaod prinsipyo na. The same po sa pagpangalagad, samot na sa pagpangalagad sa Ginoo. Nay balaod kay ang tumong tuyo gayud sa Dios. Mugani kining people dapat makasabot mo, dapat unta may sama mo kang Daniel sa dakmi sa Abednego. Nga bisan naabot na sila sa usa ka lugar nga dili nila lugar, dili nila kingdom, apan ning barog sila. Kuno sa ilang nakuha nga tudlo gikan silang ginikanan, ila ginang gipasulod kasing-kasing. Di gyud sila mo inom, ug di sila mo kaon, ug di sila mutuman kung unsa man ang ipabuhat kanila nga supak kayod sa tudlo sa ilang ginikanan. Ano yung pagsuon karong mundaga natay nakuha? I would like to give you these lessons. I believe taas-taas pagunta dapat because ang atong oras gyud napamilakton karon no. Unya mo pa mi ang ipaproditos nami first landfall sa usa ka church. Nami youth seminar di sa usa ka simbahan sa may part sa inyo Bataan. Okay. Natay tulo. First, bantayan ang mga batanon kay tintalon o gubon sa kaway. Mo ginikanan bantayan ninyo na. Ayun yung patak. Mo gani nga ako mo check ko kanunay pag magtanong cellphone ako mga bata. Unsa man na? Bantayan na nato. Careful ta na sa mga lakaw nila. Ayaw pagingon, ay matanon mo guna pastor, normal man na. Dili na normal oy. Mo gani gibutang tang ginikanan nila kay natay katungdanan. Dili lang nanganak mo bata ninyo. Namoy katungdanan diha. Okay, train up a child kanang Proverbs 22:6 kanang apulong para sa ginikanan nga kanang bata nga nasa inyo inyo nang tunan. Amumahon dili lang pakaunon ninyo, dili lang paeskwelahon, but ang pinakadakong trabaho sa ginikanan ang pagtudlo kanila sa dalan paingon ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Mga bantayan ang batanon kay tintalon o gubon sa kaaway. Nay mga ginikanan karon man trabaho pagkaon sa wata pasagdan lang bisag anas kalsada bisag gabi na. Lagi kay naandan man sukla naman mo kadugay gawa man yung matudlo igug tarong. That's why ang simbahan ning tabang, kami mga pastor mo tabang. Number 2. Dili nato tugutan nga dili kuralon sa pagtudlo pag may o pagbadlo nga ato mga batanon. That's why we keep on teaching them. Dili pwede nga dili nato sila tudluan gyud na sila. May mayan gyud pagayo. Mo gani ang Biblia, mo ni balaod Muna gitag all scripture, gitawag the law. The law of the Lord. All scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine, for reproof. Mga pag si pastor mo ingon sa basa mong Bible, ay mo kasuko. Si pastor nahigugman ninyo. Pag ang pastor dili stricto, wala na mahigugman ninyo. Di mo pasabot nga, ay among pastor buutan kayo, di ko na siya mutudlo sa mga. Mali ang inyong pagtanaw. Pag pastor nga dili mo tudlo ninyo, di na buutan. Wala na lang di na gustog kap, di na gustog burden. Di na gustog sakitan. Kay kaming pastor, pag mo tudlo, may sakit ba ya pag di katuuhan? Naunta, maayo man ang imuhang tuyo. Kasi mabaliktad pa ka. Okay, ang pastor, the misunderstanding, the misunderstood man on earth, si pastor. Pag mutudlo istrikto, mingon lag istrikto. Pag di po mutudlo, mingon lag tapulan. Asa man may ibutang. Purgatorio. Ikatulo, ang batanon paglawom sa nasod o paglawom sa sunod ng henerasyon, mao nga mumahon. Pag mamatay na ang tiguang, musunod ang batanon. What if kung sila di matudluan? Maragog ka sa atong mga politiko karon. Ang dating mga politiko, medyo maayo pa to. Look at the next generation sa politics.
O gano'n siya makasaway ko, labi na sa mga eskulang kanyan to, pag na yung mga eleksyon, ang mga bata tudlo ang panghatag kindi, naghatag nag-bribe ba? Nagsugod na daan? Tanaw ra na ninyo. Look at our kanang kalibutan sa itong mga politiko. Pag gusto na ka mo dato, pag politiko, unay tinuod. Sakit kung imong tanawon. Paistorya ha, panahon sa eleksyon, grabe ba? Pamaba din ni pamaba dito nga halos ba murabag iadto ka sa panganod. Di makadaog na. Nako, mingon largo nga. Wala din out of town. Dili mo serbisyo. Pakitang tao lang panahon hapit nating eleksyon. Mamisita, picture kunuhay, magdalag usa ka. Di man ta manaway, pero kinahanglan ato ginang sawayon. Mugani unta mga batanon karon, kamo mga batanon nga skilled, potential nga mga batanon, magpagamit mo sa Dios. If ever God will put you there in a politics, dapat mamahimo mong mubarog gayud sa tama. Magalagad og tarong na may uban Kristohanon pag politiko na tikasan na pong dako. Na-influensya na. Is Daniel sa naka misa ko Abednego ning barog to mga kaigsunan, ning barog sila. Ning barog mo nga nangita tana ron. Asa man na sila. Naara na sa inyong simbahan. Mo gani kinahanglan tudluan, kuralon. Ang batanon paglaom sa sunod nga henerasyon mao ang mo nga amumahon. Mo na yang people in the kingdom of God. Mo gani kinahanglan gyud adunay balaod. The law of the Lord mo ni mag-shape sa kinabuhi, magpurma sa kinabuhi sa mga batanon. Tudluan kay pagayo. Mo kana mga bata ninyo gagmay pa kay karon dal ano yung simbahan. Anara gud ninyo. Ayo ibilin sa balay. Tudluin yung tarong, basag Bible, makita sa balay, prayer together. Muna yung pinaka-importante, pagmaymay. Pinagi sa pulong. Ayaw nyo, tagailag cellphone, pakitaon. Nako, mga ginikanan, magmahay yun mo ba? Nausay, pag magsaban bata, cellphone. Wala na mo'y panahon, kamupod, wag mo mihimo. Yes, you are good parents because you are providing food for them, giving money sa ilang allowances, gipa-eskwela sa ninuting eskwelahan. That's good. Pero doon yung pinaka-importante, kining pagpangalagad sa Ginoo nakalintan ninyo. Mga ayaw mo pag-aguroy, pag managko na nga di mo respetuhon, kaya nga naman, wala man yung tudlo eh. Ayaw pigsoon nga karong buntaga, no, taas-taas punta ni, pero we need to stop na atong oras, alas 6 Gs na. Let us pray. Hallelujah. Ginoo among gi-isa ang imong ngalan. Karong taknaat. Gibati na mo, Lord, ang kabugat, bisan pa sa among panahon karon. Tabangi mi Ginoo aron ma-arrange ang kinabuhi sa among mga batanon. Nga naa karon sa mga kasimbahanan, uban nas kadalanan. Walay nag-amuma, walay nagpanton. Ginoo tabangi mi. Tabangi mi, Lord. Bisan pa sa mga ginikanan, nga unta, Ginoo kami usab, mubarog sa among katungdanan. Ang simbahan mubarog sa katungdanan. Kaming tanan, kaming mga pastor, dili mi maulaw, di mi mahadlok sa pagtudlo. Di mi mahadlok, kamawad ag membro. Kaysa na mi membro apan mga salawayon. But I believe, Father, na uban man kanamo, Ginoo nagaampo mi, nga sa among panahon karon, makakaplag mi mga Daniel, Sadak, Misak, Abednego. Nga mga young people, nga mamahimong mugunit sa rindas pangamahanan, sunod ng mga takna. O God, ang gaampo kami. Nagahangyo mi nimo Ginoo. Tabangi mi. Nga kaming mga Kristohanon sa kanang denominasyon. Dili na mo Ginoo koralon kining among simbahan pinay sa among doktrina. Kamingon mi kami ragi tama. Mo ang among doktrina mo ragi tama. Apan ning layo na day mi. Dili na mo ang balaod nimo Ginoo nga mo purma sa kinabuhi sa tao. Ako nagaampo Ginoo magapanalangin ka. Bisan pa sa among nasod. Father, ang among pinakakalaban o among gikahadlukan, dili kining pandemic, dili kining virus. Ang pagkining virus sa utok, nga mudaot sa mga batanon karon. Lord, tabangi mi. Gikan sa pamuko sa kabuntagon Ginoo nagahangyo mi nimo. Sa among kaubanan mga pastor nga nag-connect. Lord, we are here, Father, asking for your immediate pagtabang. Bless your people. Bless every families nga na-struggle karon sa ilang mga anak.
Dalagon ka. Rescue us, Lord. Rescue us. Help us. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. O Diyos, gamit ako sama sa hayag ko'y mangit-ngit, tulay panahon man sa unos, ug landong sa kainit, masunod ang gusto mo. Gamit ako sa paagingan, kalimutan mo sa tanang oras o lugar. Ari ang kinabuhi ko, gamit ako, O Diyos. Susiha ko, ilha ako, usba ako, puna ako, Praise the Lord. kita ako. Ayaw pagibatin niyang mensahe karong buntaga. Ako, Nga, napagitay paglaom. Di pa ulahi ang talan. Muga ni kinahamag tinabangay kita. Kini pamukos kamuntagon, gituyo gini. This is God-given. gamita ako, Muga ni usahay kung inyong mabati, no? sama Nai-intense eh. ko'y Kaya naman, ako isip inyong amigo, ang pastor. Gibati na ako ang problema sa itong nasod karon. Dili man ko politiko, but pastor ko nga nakita na ako na problema na. Dili lang, stibok, bisan sa mong kayo. sa paagi That's why ang simbahan, mo arangkada ta. sa tanang oras o lugar. Ari ang kinabuhi Mato pa ni Pastor Gracia atong basahon. O Diyos. Amen, nakaam gumi karon sa gimplan sa kaaway nga gubo ng kalibutan pinagi sa mga youth. Maong mubarog taalang sa kabataan. Save the next generation. Sa man God, we are just after of the old. Ang old mga matay ra na. Hindi mo pasabot nga wala nato higugma kini makaraan. We love them. Pero masukot mo sa dili mas mauna gina sila. O kamo mga old, tabangin ninyo inyong pastor. Nga kini mga young people karon mamahimong may tama ang ilang kinabuhi. Muna tinuod. I am just telling you frankly. O nga tinabangay, di nga kamo hinungdan nga inyo hinung libakon inyong pastor. Na-strictor kayo nas pastor. Tabangin nyo yung pastor, kamo maginikanan. Nga matabangan yung mga bata. Dili man mo makahimo anak sa pagkuhan, kasuklan man mo. Usbaan Mata pa, yes, seryoso ang Ginoo gipakamatyan ta mao nga seryoso jud nato magtudlo sa mga katawhan. Daisy Catleya. Thank you, Ma'am Daisy. agi sa Mo nang tamang ginikanan makamao mo tudlo sa mga anak nga mamahimong madlokon sa Dios. anak ko, nga ikaw lang makita ko. Mata pa Kimberly Miasco, good morning. Joshua Mendez, we appreciate your beauty that God has given it to you. Guwapo, kabusa, ayaw, paggamit sa kaaway, paggamit sa Ginoo. Okay, so si Joshua Mendez, guwapo na. Magpagamit sa Ginoo, mas daghang kag madadong. Kaya po, kapitala na, nga daghang mga babae manghilak, ha? Dapat daghay mga tao nga mga lagas Ginoo tungod kay skilled ka, good looking. Sunod ang Ato pa kinahanglan paliwat kang Moses ug Joshua. Tudlo gyud. Ato pa ni Pastor Leah, aming kinahanglan aware ta sa paglantaw sa mga batanon kayang yawa maoy punting nila ang mga batanon to destroy their life. ako, O Diyos. Rochelle, matod pa kung dili mapanton og matudluan ang mga batanon, dili lang kay ang pamilya ang matrubol, damay pati ang komunidad. Ug ang atong nasod dapat maging responsible nga mga ginikanan gamit ang mga pulong sa Ginoo sa pagtudlo ganin dalaygon ng Dios. Ako, Ang pamukos kamuntagon ning tabang lang ta. kasing-kasing ko. Mato pa ni Jay kapag kininsor, LJ rin pwede mo sabay ha. Ako, Ang lakaw mag-jogging sila. agi sa pulong mo. Kung naman
Kung gibati ninyo ang kabugaton makaigsunan labi na sa ato ang kahimtang karon, mo gani ginikanan. Tabang mo. Dalain yung mga bata bisag gagmay pa na dala simbahan. Kita ako, o Diyos. Na may ginikanan labi na medyo init na sa pastor mo tudlo, mo na lagong ay simba karon kay sa pastor mangigo. Grabe love nimo kay imong anak, pero wala na nimo higugma, I tell you. Wala ka mahigugma sa imong anak. Bisag I love you ni palitan nimo sa nina mga branded pag eskwela nindot ng eskwelahan. Apan wala nimo patudloy, wala nimo tudloy sa pulong sa Ginoo. Wala ka mahigugma sa imong anak. Sa tanang oras o lugar, ari ang kinabuhi ko. Kamita ko, o Diyos. Kimberly Miasco, good morning. Pasok good morning, Kimberly Miasco. God bless you. Welcome. Kang Marian Len Murillo, good morning. Morning sa inyo ha. Ako, Mata pa ni Rapi. Tuta. Sige, napako sa big shop sa murag manuroy ni sila. Magdala ni siya. Sabay tag busaon unya human piski. Rap na ako ihatod kay Irpat karong buntag. Tugsaw ta kadali sa dagat dito, balik ra pod ta kay prepare ta sa church para ugma. Okay. Magtinabangay mo sulod sa church, no? Hindi na sigay. Kamong nasimbahan, ang problema po na taga-simbahan, makipag-chat og mga tao negatibo. I-close na yung utok, pero kung ligon ka, no problem. Di ka itong mga maluyahon diha. Di pa magpatudlo. Good morning, Piskia ng Pastor. Salamat sa live ni Daniel kay Nagtuman. Matinudanon sila sa Ginoo ug wala sila matintal sa mga offer. O ang atong atimanon ang atong kabatanunan kay sila ang sunod nato nga mga Daniel. Kamu pod, Gladys. Batanon pa mo. Yang people pagin mo gang. Bisan tod minyo na mo yang people pagin mo. Ayaw mo pagpakatigwang. Magpagamit mong duha. Uban sa imong bana. Kanay mo bang mga batanon karon nga minyo na batanon gyapon mo. Ayaw mo pagpatigwang-tigwang. Mga lagad og tarong. Ugani kamo ang picture sa inyong mga anak. Yung mga anak mo tanaw ninyo. If ever makita ang imuhang, makita si Papa nga nagtungga-tungga, ayaw pag-ingon imong anak, di na mo tungga. o Diyos. I-try lagunan ninyo, muinom ka, ilim nun, ha? Kamong mga palahubog diha. Ibutang nimo ng imong basos lamisa. Nga na gamayng nabilin, biyain na. Doon na sumanak, imnon po na niya. Niya makakita ka mo anak ka, ang akong anak ko, ning inom na. Gidayig pa nun mo. Tingana ka katsoy. Okay, karamunta ka makaisunan. Samtang padayon na to niya pagbasa niyo mga comment. I believe, sigong uban na. Nakaigo mo ron, normal na. Ang nagamit na kusog Nahigugma lang ko ninyo. mo para kanimo. Wala ko din magwali pamukaw na isweldo. Wala may sweldo, kami pay gagasto. Ang tuyo ginamo din para mamahimong kabahin sa inyong kinabuhi. Samtang buhi pa. Para kanimo. Undang na ko din kuhaon na sa Ginoo akong kinabuhi. Mato pa ni Jackie Palinggo, blessed morning, Ma'am Jess. Lakip ng kinabuhi. May buntag po sa Jackie Palingkod. Gamit ako. Okay, so, onya, namin sa inyong bata, sa may mapaso. Wala tayo problema dito kaya wala daw kuryente, hold daw silang brownout. Kinabuhi. Pero bisag brownout pa na, di man ta mag-brownout. Wala magmater ang kuryente, natay baba, natay tingog. Ang hari ko. Mudong Kung akong naay magpahulam diya katong speaker nga chargeable, ala pahulmamin ninyo. Dati ni sa mo, medyo daot na maguni. Bisag pila ka buok, dalo nato dito, kung magamit na to, at least nato yung speaker. dili masayang. Okay, matuta sa itong pahalipay karong buntanga. Sponsor sa tuwa sa OLM Caris. Wild Suns, nga wala gin mag-wild ha. Wild Suns lang, wala mag-wild.
Wild Sons and Generals sa Panabo, ULM Caris. Pastor Don o Pastora Gracia. O sa tanang mga leaders. Mato pa ni Pastor Lea, usahing batanon, nagsakit o uyab-uyab. Magsakit o kita-kita, sakit kayo lang taon, labi na ni atong batanon nga nagpagamit sa buluhaton sa Ginoo. Wala man ta makigbatok sa unod ug dugo. Kundi sa espirituanon man mao nga kinahanglan magtuon ta kanunay sa pulong sa Ginoo, nagampo sa kanunay magatuman ini aron makabatok kita ha? Sa bisan unsang lipat-lipat sa kaway. Normal gyud na Pastor Alia. Kada man naguyab-uyab minyo na lang mo. Para di mo magtagbo-tagbo. Ikaw Pastor 16 years old, alam minyo mo way kasalanay. Tanawon ko na to gasa kutob inyo ang kakuyaw. Dini sa among church na among po ubang masinupakon. Gitugutan na po na ko na. Pinginan ako sila. Ang pingi lang ninyo nga di gyud mo masayop. Kaya kung masayop gani mo, dila ra gyud nyo may labod. Thank you sa word of God, Pastor Fruitful Aim Saves. Morning kang Rinaldo Capistrano Jr. God bless. Hallelujah. To God be the glory. Morning. Okay, para sa 100 pesos nga load. 100 pesos ha. The next time 50, 150. We have 3 100 karon og 2 ka 50. Og tomorrow na po tay same gyapon silang sponsor nato. Tomorrow. Okay, prepare your phone. Okay, sumala sa inyong nadungog karong buntaga. Okay, for 100 pesos load. I would like to ask you for a specific answer. A specific answer ha for 100 pesos load. According sa atong gi-share karong buntaga. Yes, mga young people ha ang target sa kaaway. Kinsa o unsa gayod nga klases mga young people ang pilit gitira sa kaaway. So if you're one of these, you can answer this morning.
Mga bantay mo ani pag ingana mo, kamoy ampay sa kaaway. Okay, for 100 pesos, sponsor sa tuwa sa OLM Caris Panamo, Wild Sons and Generals, of course, Pastor Don, o Pastor Agracia. Okay, the answer. Mga Pastor, anong kinahanglam ni nga na? So, careful ka pag mo ni ang tubag, ha? Strong, healthy, and good-looking young men. Or good-looking lang. Or strong, healthy, and good-looking. Guwapo, bright, okay yan. May problema na. Kung nagingon sa verse 4, chapter 1, Daniel 1:4, select only strong, healthy, and good-looking young men. Ang kapasol ka nung, pag strong ka karon bantay ka. Pag healthy ka karon bantay ka. Good-looking young men o young women, careful ka na. Kaya ang kaaway, ihang gamiton katong medyo na-influensya. Mga pag healthy ka karon, nakakita ba kag nagbuhat og dautan nga mga masakiton, di na naman nasigda, nagigda naman na. Nakakita ba kag maluyahon nga nagigamit sa kaway dili oy. No? So congratulations ninyo Sam. Okay, you receive 100 pesos load. Naka-answer ka sa una na tong pangutana. Second honor si Jackal na kaila untano. Okay, number 2. Para sa 50 pesos, 50 pesos karon ikaduhang pangutana. For 50 pesos. Pila ka tuig silang buot i-train sa Babylonia? Okay, in verse 5, matupad the king assigned them daily ration of food and wine from his own kitchen, and they were to be trained for 3 years, and then they would enter the royal service. The answer is 3 years. Tulo ka tuig silang i-train. Congratulations, Rapi Brands. Brad is Rapi ba? Nangapi pa na ha? Okay, so nakay 50 pesos rap karong buntaga. Okay, katulang pangutana karong buntaga for 100 pesos. Okay, eyes to your cell phone for 100 pesos.
Okay, for 100 pesos. Lud, sponsored gyapon sa to sa ULM Caris Panabo, Walzans and Generals. Pastor Dun and Pastora Grace. For 100 pesos. Unsa nga pagkaon ang gusto ni Daniel nga ilang kaunon? Unsa nga pagkaon ang gusto nga kaunon ni Daniel? Ito yung gipangayo. Para sa 100 pesos. Para sa 100 pesos. Sabi nyo, sa atong panahon karon ka nga pagkaon mo ni pagkaon sa Kristuanon. Muna ilim nun sa Kristuanon. Meaning muna gitawag ko Word of God. Nga mubarog yun si Daniel. Hindi sa muuyon sa pagkaon sa kalibutan. Kaya pagkaon sa kalibutan makadaot nas atong espirituanong panlawas. Okay. In verse 12, chapter 1, Daniel chapter 1, verse 12, matod pa, the answer is, please test us 14 days on diet of vegetables and water. So the correct answer, vegetables and water. Gulay o tubig o kiyon, no? So congratulations, nakareceive og 100 pesos load si Jakel Nakela. Congrats, Jakel Nakela. Receive 100 pesos load this morning. Okay, si Rita. Para sa 50 pesos nga load. Second to the last question. Our last question is 100. Karon 50 pesos na. Para sa 50 pesos. Okay, para 50 pesos. Para sa 50 pesos nga load. Our second to the last question, 50 pesos. Muling pangutana. Pila kaadlaw ang testing period nga gusto ni Daniel? Pila kaadlaw?
Thank you, Sister Josepina. Matupang Sister Josepina. Sulana Lulo. No? Morning, Pastor. Gabran out diri. Pakita na data. Masaw na ko tong Gabran out daw sa Kabadbaran City. Taod-taod pa lang ni Siga. Salamat sa pulong sa Ginoo para jud to sa mga batanon. Kaya sila ang target sa yawa. Kinahanglan prayerful jud sila. Blessed jud ka, Pastor. Blessed jud ka, Pastor, sa imong pagago. Hallelujah. So tabangi Sister Josepina ang imong pastor diya, si Pastor Boy. Labi na sa mga batanon karon. Dapat na mo kanon ay magpaluyo. Nya tabangin niyo mga plans para sa mga young people. Okay, 50 pesos karon ha. Pila ka adlaw ang ilahang gipangayo nga testing? Mato pa nini at the end of 10 days. Please test us for 10 days on diet of vegetables and water. So ang tamang tubag napulo ka adlaw. Congratulations, Junais Bayo sa Bayon. 50 pesos. Lud. Yatag daw imong number. Nice kang Pastora Gracia kay sila ang mulod karon. So nasa sponsor karon 400 pesos. Tomorrow 300. Lahi ng panabo pag mahinayak. Pagkamaayo mo, walay makatubong sa Okay, Serita, ikalimang pangutana. The last question, 100 pesos, ha? 100 pesos. $100 nga loan. And the last question nato karong buntaga. Kuman magbabay na largo ta. Okay, 100 pesos. Kinsa tong upat ka mga batanon gigikan sa udang ang himong slave sa Babylonia. Kinsa tong upat ka mga batanon himong slave sa Babylonia. Ang una makatuwag, adunay 100 pesos load gikan sa ULM Panabucaris, Wild Sons and Generals. Orang nakabantay ni ba? So, kinsa meaning tao. Okay, so kinsa katong upat ka mga batanon, no? Kinsa to sila? In verse 7, Daniel 1:7, matupad the chief of staff renamed them with these Babylonian names. So the four young people, si Shadrach, Hananiah, Misael, o Azariah. Ang ilang new name, Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego. So nakatubag og Daniel, Hananiah, Meshach, Azariah, tama. Ang nagtubag po Belteshazzar, Shadrach, Meshach, Abednego, tama gyapon. So congratulations, Rolien J. Aranyes. You receive 100 pesos. Tama gini pang online. Mata pa ni Akis. So, wajud ki pag-asa. Muda og tuod sa signal nga hasta hinaya. Congratulations din, Paul. Send mong number dong atong isend na kala Pastor Gracia. pagkamaayo
ingon hinay din sa gabanan. Kusog lagi, no? Walay makatubong sa Okay, congrats, no? Congrats kang Dimple, kang Rulien. mo. Walay maikakumpara kanimo. Bright Gus Rulien ba? Pagkamaayo Muna kita og disciple ba? Advance mag-isip. grasya mo. Okay, congratulations kang Dimple Rulien, no? Nga nakadawat og 100 pesos. Again, usa lang kabutang ang ibili na ko sa inyo, ha? Dawatan ninyo ang law of God. Muna mo panday sa inyong pagkatao. Patudlo mo sa inyong pastor, yung people, patudlo mo. Kita nga pastor, di tamo undang sa pagtudlo. Ginikanan, tabangin ninyo sa pastor. Magtinabangay ta ninyo kay para pag-andam sa atong sunod nga henerasyon. Walay pag Okay, so gikan din sa Pamukos Kabuntagon Studio Center, kinyong ubos nga amigo alagad, higala, fruitful saves, kanunay magaingon, shalom biya panas, nothing lacking, nothing missing, nothing broken. I declare increase, promotion. I declare provision, protection sa inyong mga lakaw, sa inyong trabaho, panalanginan mo sa Ginoo. Para sabay-sabay ta sa pagsingit. God bless the world. God bless Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. O gisinggit ang inyong lugar uban sa kusog at tingog. God bless Moon kayo.